Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Family Day. Nagkaroon po tayo ng biglang schedule ng Family Day kasi dapat po may Family Day ang East Division. Kaso hindi natuloy, kaya tayo na ang tumuloy. Kaya lang hindi rin tayo natuloy doon sa balsahan. So dito na lang, dito natuloy. Salamat sa Panginoon. Kaya po kami nakapula kasi dapat nakapula lahat doon sa ating uniform. Kasi nakaraan tayo ay naka-blue. Kaya lang ay yun nga, hindi natuloy kaya. Pero dito naman itinuloy ng Panginoon ating Panginoon. Kaya welcome po sa bawat isa, sa mga galing sa bakasyon. Isa pa lang nakakabalik. Welcome kay Rio. Salamat sa Panginoon at sa bawat isa. Welcome sa asawa ni SPO3. Salamat. Nandito kayo. Purihin ng Panginoon. Welcome po sa bawat isa. At alam ko na ang Panginoon na nagpadala dito sa inyo. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po muna ay panandaliang manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa umagang ito Panginoon na kami binigyan mo Panginoon ng panahon para kami makapagtipon sa lugar ito. Salamat Panginoon sa magandang panahon binigay mo sa amin Panginoon. At ang kalooban mo ang siyang nangyari Panginoon. Salamat po Ama, pagpalain mo bawat isang narito Panginoon. Ingatan mo at bigyan ng katalinuhan, maunawaan namin ang iyong mga salita sa umagang ito Panginoon. Lord, bilang lingkod mo nagtuturo, tulungan mo ako Panginoon maibahagi ayon lang sa iyong kalooban Panginoon. Lord, maraming salamat po Ama, paspasan mo iyong mga salita sa umagang ito Panginoon. Ang Panginoon mo naging gabay sa amin Panginoon at patnubay sa aming buhay Panginoon. Salamat po Ama, kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Happy Family Day muli po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay Listen to God's Instruction. Salamat sa Panginoon. Kahapon po ang aming prayer, Lord, bigyan mo kami ng panahong walang ulan. Umulan. Kaya ibig sabihin din talaga tayo pinapatuloy doon. Tapos may tumawag sa akin na kilala ko na may kahapon daw medyo mataas-taas ng tubig tapos umulan pa ngayon. Baka medyo baha-baha na. Kasi sabi ko yung mga bata, alanganin talaga. Siguro kung yung mga mga kabataan tayo lang pili. Pero may mga bata kasing kasama. Salamat sa Panginoon. Alam natin na bawat isa sa atin ay may instruction po ang Panginoon. Sa umaga pa lang, alam natin na ang Panginoon ay mayroong instruction. Kaya napakahalaga na ang Banal na Espiritu ay atin po itong pinapanatili sa ating pagkatao. Yun po yung instruction ng Panginoon, ang Banal na Espiritu ang siya pong maggagabay sa atin at magtutulong sa atin kung paano natin magawa ang instruction ng Panginoon. Sa bawat isa po atin ay mayroong instruction ng Panginoon. Sa umaga, kailangan, sabi ng Panginoon, mag-pray ka muna. Magbasa ka ng aking salita. Kaya pag sinabi ng Panginoon, anak, huwag ka nang magtrabaho dyan. Anak, dito ka na. Ganun, may mga instruction ng Panginoon, kuminsan ay hindi natin nasusunod. Kaya kuminsan nagiging, failure tayo sa mga ginagawa natin kasi yung instruction ng Panginoon ay hindi natin nagagawa. So napakahalaga po na doon po tayo nakatuon sa instruction ng Lord sa atin sa bawat araw. Kuminsan, mayroong isang pastor na nilapitan ka, sinabi na sa'yo ng pastor na ganito ang gawin mo, pero hindi mo pa rin sinusunod. Kasi, bagay yung instruction ng Panginoon, minsan ay sa mga pastor, pinapirapan niya, kinausap ka na, nagpa-counseling ka, pero hindi ka pa rin naniniwala. So, napakahalaga po. Si Jonas, nung panahon na siya inutusan ng Panginoon, sabi niya pumunta ka sa Ninive. Kasi, kailangan doon, yung mga tao rin kailangan magsisi para sila ay maligtas. Pero ayaw ni Jonas, sabi niya, galit kasi siya sa mga taga-Ninive. Ang instruction ng Panginoon papuntang Ninive, sumakay siya sa barko papuntang Tarsis. Diba? Tumakas siya eh. Diba? Yung instruction ng Panginoon hindi niya sinunod. Ang sinunod niya yung kanyang nararamdaman. Ang sabi ng Panginoon, anak, magsimba ka. Ang sabi ng laman mo, instruction ng Lord, magsimba ka. Ang sabi ng katawan mo, maglaba ka. Ang daming labahin. Kaya hindi, ang sinusunod mo ay yung sarili at yun ang nasunod. Kaya nagkaroon po ng failure. Sa buhay ni Jonas, bigla po siyang kinain ng isda.
mabuti na lang talagang mahal pa rin siya ng Panginoon. Kinuha siya ng malaking isda, ano siya inihagis ng mga tao sa barko at doon siya iniluwal sa lugar na rin ng Ninive. Nagulat siguro kasi galit siya sa taga Ninive kasi yun yung mga kalaban nila that time. Ay sabi niya, dapat lang sa inyong parusahan. Alam kasi ni Jonas, mabait ang Panginoon, na pag nagsisi ang mga taga Ninive, hindi magkakaroon kaparusahan. Kaya tayo kung minsan, mayroong pinagagawa ang Panginoon sa atin, may instruction ng Panginoon sa atin, ayaw natin sundin kasi baka, alam ba, instruction ng Panginoon, apuntahan mo doon si Dodoy kasi bibigyan ko siya ng puhunan para mag-business na lang. Ay ayaw mo, hindi pwede, mauna pa siya sa akin magkaroon ng business, hindi ako susunod. May mga instruction ng Panginoon, kailangan gusto ko pagpalain siya, no, puntahan mo. Ay hindi pwede, Lord. Alam mo, pagpapalain mo siya kung pinuntahan ko, pag sinunod niya yung instruction mo sa kanya. Diba? Kung minsan ganun tayo, makasarili tayo, inisip natin yung ating sarili. Dapat ako ang mauna, bago siya. Diba? Pero pag tayo po ay nakinig sa instruction ng Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon yung mga bagay na gusto mo. Kasi ikaw ay sumunod. Ang pakiramdam mo lang siya ang mauna. Pero sa totoo, pag sumunod ka, ikaw ang uunahin ng Diyos. Kaya patuloy po tayong sumunod kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Bakit po pinagpala si Abraham nung panahon nila na... Kasi si Abraham ay sumunod sa Panginoon. Yung mga sinasabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, magkakaanak at ikaw ay magiging ama ng napakalaking bansa. Pero nung magkaroon na siya ng anak, alam mo po anong pinangakuan siya ng Panginoon, siya ay 75 years nangyari na ganap. Yung pangako ng Panginoon sa kanya ay 100 years na siya. 25 years siya naghintay doon sa pangako ng Panginoon. At nung maganap ito, nung malaki na si Isaac, sabi niya, ialay mo siya sa akin. Bilang tao, anong iisipin mo? Ano ba instruction ng Lord sa akin? Bakit? Sabi niya ay ako ang pagmumula ng napakalaking bansa. Tapos ngayon, yung kaisa-isa kong anak na pagmumula ng aking lahi ay iaalay ko sa Panginoon. Ang instruction ng Lord, dalhin mo siya sa bundok ng Moriah. At naglakad sila, sumakay sila sa mga asno at 3 araw silang naglakbay. At sa loob ng 3 araw, pwede pang magbago ang kaisipan ni Abraham. Pero patuloy siya kasi may instruction ng Lord sa kanya. Pagdating doon, ang masakit doon, nagtanong si Isaac. Pero kung titignan mo, sabi niya doon sa kanyang mga tauhan, hintayin niyo kami dito at babalik kami. Ibig sabihin, alam ni Abraham na babalik siya, kasama niya si Isaac. Nung sila nandun sa area sa taas, sabi ni Isaac sa kanya, Ama, ay meron na po tayong apoy. Meron na tayong itong panggatong. Pero nasaan yung tupang iaalay? Sabi ni Abraham, magbibigay ang Panginoon. At nung ihiga na niya si Isaac, ginapos niya, nung akmang sasaksakin na niya, nagsigaw ang anghel, sabi, Abraham, Abraham. Bakit pag laging, pag boses ng anghel, laging malaki? Abraham, Abraham. Bakit lagi? Wala pang boses ng Diyos ng anghel na medyo maliit lang. Siguro sinasabi ni Abraham. Kasi sasaksakin na niya, nandun yung pananampalataya ni Abraham, yung pagsunod niya sa instruction ng Lord na nung sasaksakin na niya, ay sinabi kayo nagsalita na huwag mong gawin yan, huwag mong saktan ng bata. So alam natin na pag sumunod tayo sa instruction ng Panginoon, tagumpay ang ibibigay ng Diyos sa atin. At doon nagmula, kaya tayo ay narito dahil doon siya tinawag natin yung fatherhood, si Abraham. So alam natin, at si Isaac, sumunod sa Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Alam naman natin si Jacob, di ba? Sumunod sa Panginoon at talagang nangyari sa kanya ang kalooban ng Diyos. So yung instruction ng Panginoon, dapat po nating masundan. Si Haring David, nung panahon na siya ay bata pa, hindi naman niya alam na siya ang magiging hari. Pero yung instruction ng Lord sa kanya ay talagang sinundan niya. Kasi na siya ay paspasan at siya ay buhusan ng langis ng isang propeta, ay siya po ay talagang nagtiwala na at yung instruction ng Panginoon sa kanya, sinundan niya. Kaya kanong panahon na nakipaglaban siya kay Goliath, sabi niya, kahit malaki, nandun yung pananampalataya niya. Kasi alam niya kasama niya ang Panginoon. Nagtagumpay siya.
Kasi nakinig siya sa instruction ng Diyos sa kanya. Marami po tayong malalaman ng mga talaga yung mga instruction ng Panginoon. Si Solomon, di ba? Binigyan siya ng Panginoon ng wisdom. Nagtagumpay siya. Si Moises, ito yung pinakadakilang lingkod ng Diyos. Na talagang yung instruction sa kanya, ito ang gagawin mo. Diba siya ay maganda naman ang katayo ni Moises doon sa nagpapastol siya, pero sa bumalik ka doon sa Ehipto kasi kailangan mo nang iligtas ang bayan at ikaw ang aking gagamitin. Di ba pagdating doon, yung mga instruction ng Lord sinabi sa kanya at yun yung ginagawa niya. Nagagawa siya ng mga himala, yung mga salot na binigay doon ay talagang ginawa niya. At ang sabi ng Biblia, si Moises ay naging parang Diyos noong panahon na yun. Lahat ng sinabi niya, lahat ng binabanggit niya, nangyayari at nangyayari. Bakit nangyayari yung kanyang sinasabi? Kasi nakinig siya sa instruction ng Diyos sa kanya. Kung hindi siya nakinig, maaaring lahat ng binabanggit niya, baka pag sabi niya, maging ahas ka, baka naging bulati lang yun. Tatawanan lang siya dun. Kasi hindi naman, pag sinabi niya naging dugo, ay tapos hindi naman naging dugo. Baka lahat ng binanggit niya, lahat ng sinabi niya, nangyari at nangyari. Tayo pong mga anak ng Panginoon, pag tayo nakinig sa instruction ng Diyos, lahat ng lalabas sa bibig mo ay pwedeng mangyari. Kaya sabi ko, kahit mayroong kang galit sa isang tao, maganda pa rin ang dapat mong sabihin. Yung mga positive na mga bagay na pwede mong banggitin, especially sa iyong mga anak, dapat laging nandun yung magandang mga binabanggit mo sa kanya. Kasi meron itong kapangyarihan. Meron itong kapangyarihan. Di ba, pag may mga bata na huwag kang umakyat dyan. Baka mamaya mahulog ka. Nahulog na nga. Diba, nahuhulog. Kasi nga yung pinabanggit, may mga bagay na pag pinanggit mo, ay nangyayari. So, pag tayo po ay nakinig sa instruction ng Lord, at yung mga bagay na gusto natin at pinabanggit natin, pinapanalangin natin, mangyayari at mangyayari yung mga bagay niya. Mayroong pamamaraan ng Diyos na hindi natin pamamaraan na kaya niya itong gawin. Si Josue, nung siya ay nakinig sa instruction ng Panginoon, kasi sabi niya ng Panginoon, pumunta ka at sakupin mo yung lugar ng Jericho. Sabi niya, magpre-prepare ba ako ng mga sandatang magaganda? Sabi niya, hindi. Paunahin mo lang yung mga pare. At ang sabi niya, tumawid kayo. Nung tumawid siya sa ilog Jordan, nung tayo na yun, napakalaki ng tubig. Pero sabi niya, tumawid kayo at yung paghampang niyo ng mga pare, biglang nag-cut yung tubig. Biglang naiwan dito, nagkaroon ng parang pader ng tubig at yung nasa baba, bumaba, kaya nagkaroon ng tuyong daan. Nakadaan sila. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang instruction niya, huwag niyo silang, huwag mo silang, gamitan ng kumbaga dirahin, kundi umikot lang kayo, manalangin kayo ng 7 araw kayong nananalangin, iniikot at pang 7 araw, saka kayo sumigaw. At biglang nawasak ang pader. So kung tayo yung nasumunod sa instruction ng Panginoon, ano ba yung problema mo? Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Pag ito po ay sinunod mo ang instruction ng Panginoon, mangyayari at mangyayari ang mga bagay na nais mo. Dahil yun po ay sa pagsunod natin sa instruction ng Lord. Nagtagumpay sila dahil nakinig sila. Hindi sila umano sa sarili nilang damdamin, sarili nilang kaisipan. Kasi tayo bilang tao, gusto natin ang ating sarili ang masusunod. Kaya nga lagi kong sinasabi, dapat tayo ay patay na sa ating sarili at ang Diyos ang nabubuhay sa atin para magkaroon ng kapangyarihan ang Diyos sa ating katawan at sa ating pagkatao para po tayo ay mabago at mabago ng Diyos ang ating pamumuhay. Kasama po yun, binabago ng Diyos pati ang ating buhay. Nung si Solomon po ay nagtayo ng palasyo o ng templo, sabi na ni Solomon, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Wisdom lang ba ang binigay ng Lord sa kanya? Lahat. Pati kayamanan. Kasama po yan. Parang ganito. Yung pagkalimbawa, yung ilaw na yan. Pagkalimbawa, ito madilim. Ngayon, meron kang nahulog dyan na singsing. Sa tingin mo, pag binuksan mo yung ilaw, doon lang yan liliwanag sa singsing? Hindi. Lahat yan liliwanag. Hindi mo lahat yan liliwanag doon. At ang kadiliman po, takot sa liwanag. Tandaan niyo palagi, ang isang kwarto, isang ilaw lang,
Pag bigla mong binuksan, liwanag ng lahat. So sa buhay natin, pag nakinig tayo sa instruction ng Lord, tayo po ay mayroong ilaw at tayo po ay maliwanag. Pag maliwanag po ang ating buhay, maganda po ang magiging relasyon natin sa Panginoon. Ang ating puso, ang ating kaisipan, ating damdamin, kasama ang ating buong pamilya, magiging maganda ang takbo ng ating pamumuhay. Ibibigay at ibibigay ng Diyos yung mga bagay na kailangan mo. Yan po ay aming napatunayan sa aking buhay na pag mayroong mga bagay na gano'n na kailangan ay ibinibigay ng Panginoon. Ang Diyos po ay hindi po maramot ang Panginoon. Hindi siya tulad ng tao na nangako ngayon, bukas napapako. Pag ang Diyos ang nangako, yan po ay matutuloy. Mangyayari at mangyayari. Pero pag tayo po, hindi po ito piling panghawakan. Diba? Sabi natin, tayo maliligo dun sa ilog, sa bansahan, pero hindi natin nagawa. Sabi ko nga, lahat ng bagay na gusto mo, pag hindi inalaw ng Lord, hindi pwede. Kahit pa sabihin mo, bukas pupunta ako ng mamimili ako. Ay kung ngayon, bigla ang sakit ng paa mo, hindi ka makalakad. So lahat ng bagay na gusto mo at hindi inalaw ng Lord, hindi po yan mangyayari. Kahit sabihin mo na, bukas sweldo ko na, mamimili ako. Ay kung hindi dumating yung sweldo mo, paano ka makapamili? So yung mga bagay na gusto natin, pag hindi natin ito ibinigyan ng, hindi natin ito binigyan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga desisyon, hindi po ito mangyayari. Hindi po ito magaganap. Lagi natin tandaan. Naalala ko, may biyahe kami nun, papuntang, biyahe namin nun na biglang nagbagyo. Naka-prepare na kami. Sasakay na lang. Nagbagyo. Yung sasakay namin, biglang nag-cancel ng biyahe, tigil kami. Wala kaming nagawa. Kahit gusto na namin, kung pwedeng lumipad, lilipad na, pero wala eh. Walang nagbiyahe, wala pong biyahe ngayon. Wala kaming nagawa. Pag hindi inalaw ng Lord, hindi po mangyayari yung mga bagay na gusto natin. Kaya, pero pag tayo po ay nakinig sa instruction ng Lord, lahat po ng bagay na para sa atin, makakamit natin. At wala pong ibang sikreto dyan, kundi ang Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag po ng Diyos lahat eh. Pag siya ang ating inuna. Yun lang ang sikreto natin para makamit natin yun. At yung instruction ng Panginoon, pag yun ang ating sinundan, mangyayari at mangyayari po ang mga bagay na nais natin. Pag siya po ang ating pinakinggan, siya ang ating sinunod, mamiss ka na lang sa ginagawa ng Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Sabi ko nga sa buhay namin, hindi ko akalain nung ako ay magpastor na buksan yung mga pagpapala na hindi ko naman akalain. Eh, kahapon nga, namiss ako, tumawag yung pinsan ko, nung pumunta sila sa register of deed. Lumabas yung titulo ng lulo ko, yung pala ay 27 properties, 97 hectares, kasama yung San Vicente, kasama dito sa Rojas, mga resort. At hindi ko alam na ay ako yung nag-iisang apo na nakalagay sa birth certificate niya na tagapagmana. Kaya sabi niya, pinsan, sa lahat ng transaksyon, ikaw ang kasama. Kahit itago pa sa'yo, ikaw pa rin ang tatawagan kasi hindi magkakabilihan kung wala ka. So, alam natin na ang kayamanan ng mundo, sabi ng Biblia, ang kayamanan ng masasama, ibibigay sa mabubuti. Nung yung pangako ng Diyos dun sa kalupaan ng Kanaan, marami ng tao nakatira, mga dibusiyo, marami ng angka nagpaay. Sabi ng Panginoon, paunahin pa doon yung mga tao yung para linisin ang inyong titirhan. Hindi ko muna sila pupuksain kasi baka hindi nyo kayanin paglabanan yung mga malalaking hayop na dadaanan ninyo. So kung titingnan natin, yung mga bagay kayang i-prepare ng Diyos eh, pag inuna natin siya. Namis ako, sabi ko, wala, ganun kalaki, hindi ako halos makapaniwala. Kasi ang alam ko lang yung El Nido at sa 16 kami ay magkakaroon na ng final na usapan kung kailan ang bayaran. So, ang iniisip ko lang, yun lang eh, yung 3.5 hectares na kung mabibili sa tamang price, 1.5 billion. So yun pala ay napakaliit nun at napakalaki pa pala
Ari-arian na yun at 1938 pa yung titulo. Na-prepare ng Lord yung mga bagay na yan para sa iyo. Na-prepare ng Lord yung mga bagay. Sabi ko nga, hindi ka pa yung pinapanganak. Kung meron plano ang Diyos sa iyo at sinunod mo ang kanyang instruction, mangyayari at mangyayari sa buhay mo yung plano niya. Amen. Si Jonas, mabuti na lang mahal siya ng Panginoon kahit hindi siya pinabayaan, ibinalik siya doon sa kanyang purpose. So tayo po, pag sinunod natin ang Panginoon, ngayon pa lang, may nakalaan na ang Diyos sa iyo. May nakalaan na ang Diyos sa iyo na isang araw, makakamit mo yung mga mong panaginip. Baga, panaginip mo lang, biglang magkakaroon ng katuparan. Sino ba mag-iisip na si Ian dito maninirahan? Doon naman yan sila sa Mindanao. Sino mag-iisip na tayo ay magkakasama-sama dito? Ang pamilya po, nakakasama lang hanggang 70 years. After nun, wala na. Ang totoong kasama natin habang panahon, ang Diyos. Ay kami, mga anak ko, mataas na mga 60 o 70 o. Siyempre kung ako umidad ng 80, si Jojo mga 50. O di halos 50 years lang kami nagsama. Mga ganun lang. Pero ang Panginoon po, habang panahon natin siyang kasama. Hindi po magkukulang ang Diyos sa atin. Kaya sabi ko nga, yung mga bagay na kailangan natin, tanging Diyos lang po ang nakakaalam. Pag-inunan natin siya. Ang napakasarap sa buhay ng Kristiyano, mayroon po tayong Diyos na pag-inunan natin siya, ay ibibigay niya yung pangailangan natin. Hindi siya tulad ng tao. Huwag po tayo mag-alinlangan, huwag tayo mag-alinlangan sa mga blessing para sa Panginoon. Hindi po yan magkukulang ang Diyos. Lagi niyong tandaan, hindi magkukulang ang Panginoon sa mga pangailangan natin. Sabi ko yung nakaraang araw nga, papunta akong dito, Wibis. Nag-prepare na ako ng kasi sabi nga nung mag-usap tayo doon kasama yung lahat, yung foreigner, yung buyer, lahat-lahat. Nag-schedule na ako. Tinawagan ko yung mga kasama ko, sabi ko, alis tayo ng alas 5. Pagtawag ko kay Lunglong, sabi ni Lunglong, pa, schedule din namin papuntang El Nido. Alas 8 alis namin. Ay natawagan ko na. Sabi ko, wala akong sasakyan. Iniisip ko, tatawag ako kay Liway. Nung maya-maya may dumating na sasakyan. Sabi ni Paul, pa, yan ang solusyon sa problema mo. Dumating si Brad Jerry. Sabi ko, bro, busy ka pa bukas? Sabi niya, hindi pastor. Sabi ko, samahan niyo ako, pailigid tayo. Dalawa yung driver, galing pang ibang bansa yung driver namin. Diba? So, tapos kumain kami sa Big Hotel. Ang mahal pala ng order doon, 3.5 ang isang order. Tapos ang swimming pool, parang gusto ko nang maligo eh. Anong ganda ng kanilang talaga sabi ko, doon tayo mga kalalakihan. Yung mga kamukayan ba? Bahala na si Pastor Wano kung saan sila. Doon tayo pupunta tayo doon. Doon natin iplano kung paano natin makahangger ang buong Palawan. At ibibigay natin sa Panginoon. Itataas natin ang pangalan ng Panginoon Jesus. Doon tayo magdidikwato. Ang sarap, sabi ko nila, parang ang sarap sa pakiramdam. Kasi kita ko yung kapupuntukan pala doon. Tapos yung swimming pool doon, huwag ka lang tumingin sa swimming pool kasi meron doon hindi ka ayayang paningin. Kasi sabi nga ng mga kasamahan ko, ang ganda ng view. Sabi ko, iba naman view, tinitingnan mo. Hindi naman yung view ng kalikasan. Talagang, sabi ko, lapit tayo. Biglang pumasok sa isip ko yung grupo ng mga kalalakihan, dadalhin ko talaga dito. Kaya salamat sa Panginoon. Bahala na si Pastora kasi hindi ko pwedeng pangimasukan yung mga kababaihan, baka matrespassing tayo. So bahala na si Pastora doon. Salamat sa Panginoon. Hindi po magkukulang ang Diyos. Lagi niyong tandaan, pag inuna mo ang Panginoon at sinunod mo ang kanyang instruction, magtatagumpay at magtatagumpay. Ibibigay at ibibigay ng Diyos ang mga pangarap mo. Pangarap mo lang biglang magkakaroon ng katuparan. Ang Diyos po ang mag-aayos niya. Bahala na ang Panginoon. Unahin. Mabuti nga tayo eh. Yun lang, talo-talo natin ng mga tagalabas. Kasi tayo, pag inunan natin ang Panginoon natin, bahala na Lord sa lahat ng pangailangan natin.
At ang kailangan lang po, manampalataya tayo. Pag tayo po'y manampalataya sa Panginoon, happy ang ating family. At ang pamilya po, ito po ang number 1 focus ng Diyos. Bakit po siya ay narito at para tayo ay tipunin? Ito nandito po ang presensya ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya nga lagi kong ini-encourage sa bawat family, magkaroon po tayo ng prayer sa ating tahanan. Araw-araw po tayo manalangin, araw-araw tayo magbasa ng salita ng Panginoon, araw-araw natin purihin ang Diyos. Huwag natin siyang kalilimutan kasi ang lahat ng bagay sa Kanya po nakasalalay. Ang lahat po ng pangailangan natin, lahat ng yan, ang Diyos po ang pwedeng magbigay. Ang sabi ng iba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag ang Diyos po ang inuna mo, kahit yung gawa, ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Ibibigay ng Panginoon. Maglalagay ang Panginoon ng paraan paano dadaloy sa iyo ang pagpapala. At yan po ay talagang nasubukan ko na 100% sa aking buhay. Salamat sa Panginoon. At sunod-sunod, mayroon akong bisita dito, pastor. Talagang purihin ng Panginoon. Nakaraang ating ating prayer nung Friday. May pastor pang pumunta dito, nakisalo sa ating prayer. Talagang sabi niya, pastor, talagang araw-araw talaga yung prayer niyo. Nakauwi siya magka-alas 11 na yung gabi. Sabi ko, pastor, bago ka umalis, meron akong love gift sa'yo. Sabi niya, gusto ko na lang dito, araw-araw pumunta. Pag ganito. Diba? So, sabi ko, Lord, alam ko, bawat pumupunta dito ng mga lingkod mo, meron kang ipinapagawa. Nung pumunta dito si Pastor Dan, pinapunta siya rito para lang sa topic yung Holy Spirit. Kasi kailangan natin yun. Yung Holy Spirit na dapat ito yung ating maramdaman. Kailangan natin yun. Diba? Kaya sabi ko nga, ang dami, sa susunod na linggo ay meron tayong speaker galing Manila na gusto ditong sa ating pumunta. Missionary. So, hindi naman ako nag-iimbita, hindi ako gagastos sa kanila para pumunta dito. Sila ang nagsasabi na gusto nilang pumasyal sa Bethel. Anong meron sa Bethel? Meron tayong Diyos sa buhay. Meron tayong Diyos sa buhay ng mga pangyarihan na pwedeng magbago ng ating mga buhay. Ang gusto ko lang pong iiwan sa umagang ito, dahil family din natin, mag-i-enjoy tayo, unahin po natin lagi ang Diyos. Maglagay tayo ng oras para sa Panginoon. Kahit anong pagkabisi mo, unahin mo ang Diyos. Kahit ano yung mga time na pwede mong ibigay para sa mundo, mag-separate ka ng oras. Doon, ito yung ating pag-uusap sa oras na ito. Amen. Ako po ay tutulong sa inyo sa oras na ito. Ito yung oras ng pagbabasa mo ng kanyang salita. Ito yung oras ng pananalangin mo at sa iyong pamilya, palaging may time ka para i-share ang kabutihan ng Diyos. Pag ito po ay iyong ibinigay, lalaki yung mga anak mo na ang puso nakasentro sa Diyos. At lagi mong tandaan, pag ganun ang pamumuhay mo, at Diyos ang mag-guide sa kanila. Yung mga anak ko, hindi ko sila sinasabihan na huwag kayong ganun ganito, yung mga palo dito, palo doon. Hindi. Pero lahat sila ay hindi ko nakita ng mga wala sa kanila nag-vision, talagang doon lang sa bahay lang. Sabi ko, anong mga bata pa sila, bahay school lang sila eh. Hindi ko nga alam na nagkaroon ng girlfriend yan sila. Nalaman ko may asawa na. Yan. Kala ko may bisita lang ako. Sabi ko, bakit yung bisita ay wala dito yung bisita ay wala doon sa sala, nasa kwarto. Panahin ng Panginoon. Nasa kwarto ang bisita. Special. Kaya special tayo sa Panginoon. Unahin natin ang Diyos. Hindi po magkukulang ang Diyos sa atin. Ako, nung una, sabi ko nga, pangarap ko sa mga anak ko, makagraduate ng high school, makakuha ng license, mag-tricycle driver, okay na. Kasi yun lang yung pangarap ko, sabi ko, okay na yan. Basta okay na yung mga pero hindi yun ang pangarap ng Diyos. Pag inuna mo siya, yung pangarap niya, yung gusto niya, na plano niya, ang mangyayari sa'yo. Hindi yung pangarap mo, kundi yung plano ng Diyos.
Pag hindi nangyari yung plano mo, yung plano ng Diyos na nangyari. Salamat sa Panginoon na hindi po ang plano ko ang nangyari, kundi ang plano ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, kami pala yung prediper mo. Kasi nung sa Taytay kami, pag may mga gawain pinapupuntahan namin yan, sa pastura nakakaranas kami ng natutumba kami sa motor. Alala ko, packet kami ng motor. Yung motor kasi na hiniram ko, ay yung palang gasolina doon, tinalian lang ng guma. Hindi ko masyado napansin kasi nagpapadali na rin kami. Iaunin, hinataw ko. Pagkataw ko, biglang naputol. Hindi ko na mapreno kasi masyadong lusungin. Sabi ko, baba ka na. Sabi ko, magbaba ka na bago ko itutumba. Pag sabi ko, wala na pala sa likod ko. Malayo na, doon na, namamahinga na sa gilid. Ang bilis naman ito. Kaya nung matumba ko lang ang nagasgasan kasi siya wala na pala sa likod ko. Siguro, tinulak niya ako, hindi ko na masyadong napansin. Nakaalis na siya doon sa likod ng motor. Pero alam niyo po, pagbangon namin, ang iniisip pa rin namin, yung gawain. Na maraming naghihintay doon ng mga tao. Pagdating namin doon, marami talaga na naghihintay para, alam mo, sabi sa amin ng mga taga ron, meron ng mga pastor na nakaalis dito. Sabi niya, pastor yung tawag sa akin, hindi pa kami pastor noon. Ikaw na magpastor sa amin. Sabi ko, huwag namang ganyan. Sabi ko, napag-utusan lang kami kasi hindi siya makapunta dito. At pagbalik namin, ang daming kamuting kamoy, kamuting baging, gulay. Sabi namin, gusto po namin lahat yan, pero hindi na namin talagang madadala. Natumba na kami kanina. Kaya sabi ko, pwede bang pirahin na lang yan. Pero hindi po talaga tumitigil, kaya magdadala ka pa rin. Kaya ang buhay pa naman ng saging doon ay kinhaba ng buhay ng saging ni Ian, paano ko dadalhin yun? Gusto ko yun, pero hindi ko talaga kayang dalhin. Kaya hindi po nagkukulang ang Diyos. Wala kami sweldo nun, pero hindi nagkukulang ang Diyos. Pag tayo na wala akong magagamit na sasakyan, may pinupuntahan ako. Sabi ko, yung pinsan kong isa, sabi ko, pwede ka bang makahiram ng sasakyan? Sabi niya, hindi kita pahiramin pinsan. Ipagdadrive kita. O di ba, akin yung gas, akin yung ipagdadrive pa kita. Ganun mabuti ang Diyos. Hindi mo magkukulang ang Panginoon. Lagi po natin ilagay sa isip natin at puso, unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. Tandaan mo, kaya yan ang lagi yung inilalagay sa isip at puso ng aking mga anak. Unahin niyo ang Panginoon. Yan ang tagumpay ng buhay ninyo. Pag yan ang inuna ninyo, lahat na mga pangarap ninyo magaganap at magaganap sa inyo. Kasi hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Hindi po ito magkakamali. Tayo ay nakabase sa salita ng Panginoon. Pag wala sa salita ng Diyos, huwag kayong maniwala. Kasi yung maraming mga libro na ginagawa rin para kontrahin ang salita ng Panginoon. Kaya sa bawat isa po, ang gusto ko lang ipabot sa inyo, ang plano ng Diyos sa atin ay napakaganda. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya unahin natin ang Panginoon sa atin. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Ama sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na yung pinabahagi sa amin sa umagang ito, Panginoon. Dalangin ko ng bawat isa ng iyong mga anak. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa. Panginoon, ang lahat ng aming napakinggan, Panginoon, sa umagang ito, ito'y aming maipamuhay, Panginoon. Salamat po, Ama. Palain mo ng bawat pamilya na narito, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, saya sa aming mga puso, Panginoon. Dahil ngayon, Lord, yung family din namin, Panginoon. Pagpalain ang bawat pamilya, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ang lahat ng pagpapala na galing sa inyo, Panginoon, ay aming putilinggaw. Salamat po, Ama. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.